Sinalubong si Abby at baby Marcus ng kanyang ina habang nasa tarangkahan pa lamang sila. Mabilis nitong niyakap ang apo at hinalika ng anak. Dinaanan ka daw ng iyong papaanak sa butik pero nakasara daw iyon. Saan ba kayo nagpunta? Sa park po, inay. Niyaya ko ni baby Marcus kaya maaga na ako nagsara. Sagot niya sa ina. Ang saya-saya ko po, Mama Linda. Kasama namin si Tito Marcus. Yung friend ni Daddy Raven na kapangalan ko po. Pagkikwento ng kanyang apo. Pinamulahan naman ang mukha si Abby at nakita niya ang inang tumingin sa kanya ng makahulugan. Yumuko ang dalaga. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig ng kanyang ina. Nasaan pala si Mandy, inay? Nasa kwarto nila ni Marcus nanonood ng TV. Sa narinig ay bigla nagpaalam si Marcus sa dalawa. Pupuntahan daw niya ang kababatang kapatid. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin si Abby sa kanyang ina at nagbibihis lang daw siya. Nadaanan niyang nakaawang ang pinto ng kwarto ng kanyang mga anak. Sumilip siya at magkaharap ang mga ito na nag-uusap. Naka-off naman ang telebisyon. Sana kasama ka namin, Mandy. Ang sayang kasama ni Tito Marcus. Pagbibida ni Marcus sa kambal nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Mandy sa narinig. Talaga? Sana tinawagan mo ko, kuya. Hindi ko naisip Sana siya na lang ang daddy natin, no? Oo nga, kuya. Gusto ko rin siya maging daddy. Sana siya na nga lang talaga ang daddy natin. Ang saya-saya natin siguro. Pero, di ba sabi ni Mami, mahal niya ang true daddy natin? Ay, oo nga pala. Sayang naman. Tila nalungkot pa si Mandy sa kanyang sinabi. Nagtuloy na si Abby sa kanyang kwarto. Hindi na kailangan ng mga bata na umiling na sana si Marcus ang ama nila. Pati pala ang anak niyang si Mandy na bagamat tahimik lamang ito ay lihim ding naghahanap ng kanyang ama. Abala siya sa pagbubuklat ng magazine sa kwarto niya nang pumasok ang kanyang ina. Nakapantulog na sila pareho. Sina Marcus Raven at Mandy naman ay kanina patulog sa kwarto nila. Lumapit sa kanya ang ina at tumabi ito sa kanya. Tinignan niya ang ina nito at nginitian. May kailangan po ba kayo, inay? Kinuha ng ina nito ang suklay at sinuklayan ang mahabang buhok ng kanyang anak. Abby, anak, tungkol sa kapangalan ng apo ko. Siya ba ang tatay nila? Bigla namang nabitiwan ni Abby ang mga magazine sa sahig. Naalala niya mga narinig niyang pag-uusap ng kanyang kambal. Hindi siya nagsalita, bagkus inapaluha ang dalaga. Magaling ang kanyang ina at agad niya itong nahulaan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa ina na parang humihingi ng simpatiya mula rito. Inay! Iyon lang at nauwi na sa iyak ang pinipigilan niyang mga luha. Niyakap naman siya ng kanyang ina. Sapat na ang kanyang emosyon para malaman nito ang kanyang sagot sa tanong nito. Sa wakas malaya niyang sinabi ang lahat ng katotohanan sa kanyang ina. At pati ang lihim nitong nararamdaman sa binata ay sinabi niya sa ina. Kaya ayaw niya makapag-ugnayan sa ibang lalaki dahil sa wagas na pagmamahal niya kay Marcus at kahit sa pag-akala nitong may asawa ng binata ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang nararamdaman para dito. Lalo pa siyang ginugulo ng isip niya dahil sa nakikita niyang closeness ng bata at ni Marcus. Nararamdaman niya na mahal nila ang isa't isa, lalo na ang kanyang mga anak na palagi nagkikwento tungkol sa Tito Marcus niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanyang totoo, anak? Wika ng ina. Inay, hindi pa ako handa at hindi ko alam kung paano iyon sasabihin sa kanya. Ayaw ko muling masira ang relasyon nila ni Micaela nang dahil sa akin. Pero karapatan nilang malaman na totoo, anak. Alam ko po yun, inay. Pakiusap lang po, pwedeng huwag na muna nating sabihin kay Papa Manuel. Dahil sa kanya nagtatrabaho si Marcus at ayaw ko nang malaman niya sa ngayon. Sige, anak. Makakaasa ka. Hindi ko na muna sasabihin sa papa mo. Basta kung handa ka na, isasabihin natin ang totoo. Para na rin ito sa mga anak mo, Abby. Ayaw ko matulad sa iyo mga apo ko na matagal na rin nagtitiis. Sa susunod na 2 buwan ay 4 na taon na sila.
Mas hahanapin ng mga iyon ang kanilang ama habang lumalaki sila. At hindi sila mananatiling bata na kapag magtatanong tungkol sa totoo niyang daddy, ay hindi na pwede ang sagot mo na sooner. Mahabang paalala ng ina sa kanya. Alam niya iyon na paglipas ng ilan pang taon ay hindi na bata ang mga anak na titigil sa pagtatanong sa kanyang ama kapag sinasagot niya ito ng sooner. Pero paano na ang kaligayahan ni Marcus? Siya ba ulit ang sisisihin ng binata kapag pinagtapat niya ang tungkol sa anak nila? At anong kabayaran muli ang naghihintay sa kanya? Kahit tulog na ang dalaga, ay malinaw pa rin ang mga tanong sa isipan niya. Hindi tuloy niya malaman kung nakatulog nga ba siya o pumikit lang at patuloy sa malalim na pag-iisip. Bakit naman ngayon pa yata siya susumpungin ng hika niya? May appointment pa naman siya sa kanyang kliyente. Dibo ng anak ng kliyente niya at kailangan niyang sukatan ng dalaga para sa gown na isusuot nito. Lahat silang tatlo ay abala sa kanilang mga gawain. Ang ama niya na gustong siya pa rin ang personal na nangangasiwa sa umuunlad nilang negosyo at tila wala ring kapaguran ng inay niya sa dami ng charity works nito. Lubos-lubos ang biyayang tatanggap nila kaya naman hindi nila nakakalimutang ibahagi iyon sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya nga siguro lalo silang yumayaman dahil sa ginagawa nilang pagtulong. Higit pa nang tatanggap nilang biyaya. Uminom muna si Abby ng gamot nito. Bago pa lalong sumikip ang puso niya, ay kailangan niyang pumunta sa papa niya. Tatawagan na lamang niya mamaya ang kliyente niya kung sakaling mahuli siya sa itinakdang oras na kanilang pag-uusap. Magbibili na lamang siya sa 3 niyang tauhan. Mabilis ang lakad ng dalaga na tinungong elevator at pumunta sa opisina ng kanyang ama. Kabubukas lang niya ng pinto nang lalong sumikip ang paghinga niya. Papa Manuel, mahinang tawag ni Abby. Pero hindi ang papa niya ang nasa loob kundi si Marcus. Nataranta naman ang binata sa ayos ni Abby. Tulad ng mga dating panahon, kapag sinusumpong ito, ay agad niyang nilapitan ng dalaga at pinaupo para pakalmahin ito. Marcus, nasaan si Papa? Okay ka lang ba, Abby? Meron siyang kausap na isang kliyente. Wika ng binata at otomatiko itong tumabi sa dalaga. Masuyo nitong inakbayan at hinagod ang likod nito. Ganito rin kasi ang ginagawa niya kapag sinusumpong ang dalaga habang nasa bahay pa niya ito noon. Hindi naman ang protesta si Abby. Pakiramdam niya ay agad siya nagiginhawaan habang panay ang hagod ng binata sa kanyang likod. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Puno ng pag-alalang tanong ni Marcus. Tumango naman ang dalaga. Bago pa siya nagtungo dito, ay uminom muna siya ng gamot. Pero mamaya pa ang epekto nito, kaya hirap pa rin siya sa paghinga. You'll be okay, sweetheart. Hindi alam ni Abby kung totoo ang huling pinikas ni Marcus o dala lamang ng kanyang nararamdamang init habang magkadikit ang mga katawan nila ng binata. Narinig na niya ang salitang iyon noong minsang inatake ni siya ng kanyang hika sa bahay nito. Mga ilang minuto rin nasa ganoong ayos ang dalawa. Magkatabi ang mga ito sa sofa. Nakakbay sa kanya ang binata at nakahilig naman ang ulo ni Abby sa balikat ni Marcus. Nang lumuwang na ang paghinga ni Abby, ay hiyang-hiya ito sa binata sa kanilang ayos. Nagpasalamat siya sa binata bago umalis sa opisina. Hindi na niya hinintay ang kanyang ama. Lihim namang natutuwa si Marcus sa nangyari. Muli ay nayakap niya ang dalaga kahit sa maikling panahon lamang. Higit lamang na ipinagdadalamhati ng kanyang kalooban, isa sinabi ni Marcus Raven na mahal ang dalaga ang ama nito. Ang swerte naman ng lalaking iyon. Dahil kahit iniwan sila ng nakabuntis sa dalaga, ay mahal pa rin niya ito. Lihim pang bulong ni Marcus na sana ay siya na lamang ang lalaking iyon. Napatda naman sa kanyang kinakatuyuan si Abby. Pauwi na sana sila ni Marcus Raven sa kanilang bahay at nasa harap sila ng simbahan. Nakagawian na mag-ina na magsimba sa Quiapo tuwing linggo. Kahit maraming tao, ay agad niyang nakilala si Marcus. May hawak itong 3 balloons at iniabot iyon sa tuwang-tuwang bata. Maraming salamat po, Tito. Magsisimba ka rin po? Kami ni Mami pauwi na. Tapos na rin ako, Baby Marcus. Pauwi na rin sana ako nang makita ko kayo mag-ina.
Uuwi na ba kayo agad? Sa bata si Marcus nagtatanong at manaka-naka ay sinusulyapan nito ang tahimik na dalaga. Oo, tara na anak. Ang dalaga na ang agad sumagot sa tanong. Hindi siya mapakali sa presensya ng binata. Mami, wag na muna tayo umuwi. Kain po muna tayo sa labas. Kasama natin si Tito Marcus. Naglalambing ang bata sa ina nito. Anak, no. Magtatanghalian tayo sa bahay. Mama and Papa are waiting. Sige na, Mami. Tawagan mo po sila. Sabihin mo, ako nang pipilit na kain tayo po sa labas. Sige na po. Pagmamakaawa ng anak nito. No, anak. Magtatampo ang kapatid mo. Matigas ang sabi ni Abby sa anak. Sige na, Abby. Kahit ngayon lang. Kung gusto mo, susunduin natin si Mandy. At para magpaalam ko na rin kayo sa mga magulang mo. Kawawa naman ang bata kung hindi mo pagbibigyan. Pati si Marcus ay kinuusap na rin ito ang dalaga. Pwede ba, Marcus? Imbis na tulungan mo ako magpaliwanag sa bata, kinukonsinti mo pa. Galit na tura ni Abby sa kanya. Ayaw niyang maulit-uli ang dati na maging malapit sila sa isa't isa dahil sa huli ay siya rin ang magiging kawawa. Kaya habang maaga pa, ay dapat nang putulin ang anumang namamagitan sa kanila ngayon. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak, dahil marami masasaktan. Abby, I'm sorry. All I thought, nakukumbisi ka namin ng anak mo. Yumuko naman ang binata. Yes, hindi. Marcus, uwi na tayo. Pero Mami, I said let's go home. Medyo napalakas na ang boses ni Abby sa kanyang anak. Sige na, Marcus. Sumunod ka na sa'yo, Mami. Next time na lang tayo. Baling ng binata sa bata. Tumango lang ang bata at may namumuong mga luha ito sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Alam niya nagtatampo ang kanyang anak. Alam ni Abby na kapag nagtatampo ang kanyang anak o nagagalit ay hindi siya nagsasalita. At sa mga sandaling iyon ay batid niyang may nanakit sa kanyang anak. Hindi na nakuha magpaalam pa ng dalaga kay Marcus. Agad niyang hinawakan ng kamay ng anak at tinungo ang nakaparadang sasakyan. Naiwan naman si Marcus habang patuloy na nakatingin sa mag-ina. Ibang-iba na ngayon si Abby. Hindi na siya yung dating dalaga na nakilala niya. Napaka-inosente ang bawat kilos nito noon. Samantala ngayon, she has already a strong personality na kahit sinong kausap ay may self-esteem ito. No wonder dahil isa siyang Ruiz. Naalaala niya ang sagot ng dalaga noong tinanong niya kung ano ang totoong motibo nito sa pagpunta sa syudad at sinabi nito para mahanap ang kanyang ama. Pero hindi niya pinakinggan si Abby noon at ngayon niya napatunayan na nagkamali siya ng akala dito. Marcus, anak, huwag ka na sana magtampo kay Mami. Hindi mo pa masyadong kilala yung tao. At isa pa, baka may iba rin na gustong makisabay sa kanya sa pagkain. Baka may iba naghihintay rin sa kanya. Lula na sila ng kotse pa uwi. Hindi naman sumagot ang kanyang anak. Nanatili lang nakamasid sa paligid. Hindi na rin hinintay ng bata ang ina nito. Pagbaba ng sasakyan, ay takbo siya agad sa kanyang lola Linda na nasa pintuan. Halatang hinihintay sila. Sinabi lang ni Marcus sa mama Linda nito kung ano ang mga sinabi ng pari at hindi na siya nagdaldal pa. Tiningnan ni Linda si Abby. Dahil kabisado niya ang kanyang apo, kahit ilang oras lamang sa labas, pag-uwi nito ay hindi mapigil sa dami ng kwento. Kahit mga ginawa ng mga tao habang nasa misa ay napapansin ng kanyang apo, pero samantalang ngayon ay parang walang gana ang bata magkwento. Nagtatampo ba sa'yo si Marcus, anak? Tanong ni Linda sa anak. Pagkakayat kasi ng kanyang apo, ay sa kanya lamang ito nagpaalam na magpapahinga muna. Opo, inay. Nagkita sila ng Marcus kanina. Gusto sanang kumain ni Marcus Raven sa labas kasama siya, pero tumanggi ako. Yan ang sinasabi ko sa iyo, anak. Kahit hindi pa nila alam ang totoo, ay may mararamdaman pa rin sila sa isa't isa dahil iisa ang dugo nila, Abby. Alam ko po yun, inay. Anak, bakit hindi mo sabihin ang totoo? Huwag muna sa ngayon, inay.
Gusto kong paghandaan ang ika-4 na karawan ng mga anak ko. Pag-iiba ni Abby ng usapan. Tahimik naman na nagmamasid si Linda sa kanyang anak. Hanggang kailan kaya itatago ni Abby ang katotohanan kay Marcus? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.